Ito na ang inaabangan mong episode 35 ng Can't Buy Me Love. Nakabantay si Cathy kay Irene at Ting sa unang araw ng pagtatrabaho nila. Sinabihan nga sila ni Cathy na gamitin ang kokote nila kung paanong matitimbang ang mga gulay. Samantala, sumunod naman na ginawa ni Ling ay naghugas siya ng plato, pero sinabihan siya ni Hart na hindi tama ang ginagawa niya dahil aksayado siya sa sabon, kaya itong si Ling ay nahihirapan. Samantala, nahuli naman ni Cathy itong si Irene na ginagamit ang cellphone niya kaya pinagalitan niya ito. Hindi rin alam ni Irene kung paanong ilalagay ang tamang bayad sa kanya ng mga customer. Sa kabilang banda naman, tumawag si Ling kay Thea para alamin ang tungkol sa kanyang proposal sa mga liyaw at kung may update na ba tungkol dito. Pero sinabi ni Thea na wala pa ring update kaya sinabi ni Ling sa kanyang sarili na hindi siya susuko. Gayunpaman, tumawag naman ang sekretary ni Edward sa kanya at sinabi niyang sinundan siya ni Ling sa 6th floor nung araw na yon. Kaya naiinis nga itong si Edward na andoon na naman si Ling at nag-aalala siya na siguradong narinig ni Ling ang usapan nila tungkol sa paghahak. Sa kabilang banda naman, sobrang hindi na kinakaya ni Irene dahil kulang ang sukle ng 100 sa customer at sunod-sunod na ang kailangan na resibo kaya nga hindi niya na ito kinaya kaya gusto niya nang mag-quit at gusto niya na ring umuwi pero pinigilan siya ni Ling at sinabing kailangan nilang bumawi sa ama pero si Irene ay hindi na napigilan at tuluyan nang umalis. Habang naglalakad naman itong si Irene ay nakasalubong niya si Snoop at hindi nga namalaya ni Irene na nakaapak din siya ng poop. Dahil doon ay napaiyak si Irene kaya naman tinawag niya ang guard para buhatin siya sa loob ng sasakyan. Nasabi naman ni Snoop sa kanya na napaka-OA ni Irene gayong poop lang naman yun. Samantala, sinabihan naman ni Cathy itong si Ling na congrats dahil nakayanan niya ang unang araw. Sa kabilang banda naman nagalit si Wilson kay Charlie Stone dahil alam niyang ito ang nag-hack pero hindi naman umamin si Charlie Stone na siya ang gagawa nun. Samantala habang hinihintay naman ni Ling ang sasakyan para sunduin siya dahil may pupuntahan ito, umupo muna siya habang naghihintay at nakatulog siya. Nakita naman siya ni Bingo at gusto niyang gisingin si Ling at nag-aalala siya na bakit sa labas ito natutulog. Hindi niya nga natiis si Ling kaya agad niyang itong nilapitan upang gisingin. Pero biglang nagising si Ling dahil may tumawag sa kanya. Pagtatanong nga ni Bingo sa kanya na ano ang ginagawa nito sa kanyang baluarte. Dahil sinagot naman ni Ling ang tawag at sinabi ng yaya na galit si Charlie Stone dahil sa pagbibintang sa kanya na siya ang gumawa ng paghahak. Dahil sa pag-aalala ni Ling kaya agad siyang sumakay para umuwi sa bahay nila. Si Bingo naman ay nagtatampo dahil hindi man lang siya pinansin ni Ling.